kasi yung kasi hapon nila yung 15,000 na pala ang release. Tsaka yung mga Okay. Good afternoon po sa mga mababait na estudyante. Magigiting na estudyante ng Andrew Theological Seminary. Welcome po sa atin pong subject sa araw po na ito. Araw po ng Tuesday, New Testament Survey. Malapit na po tayong matapos sa subject po na ito. Dito po tayo sa session 13. Tama po ba? Ang pag-usapan po natin yung dalawang aklat na Hebrew at saka James. The book of Hebrews and the book of James. Tinawag po itong epistle to the Jews. No? Ito pala ay letter para sa mga Jew. No? Okay, tayo muna ay humingi ng gabay sa Panginoon. Let us pray. Pastor Pastor Nards, open us in prayer. Diyos, Panginoon sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa amin, nagiging mga tapos, nagiging namin pinagsalamatan ng Panginoon sa pagkakas ng lahat. Mamanal, ulit po kami ingatan, bahay pagkaunungan, kapalinunan. Maraming salamat po sa buhay namin, pag-ibig, Panginoon, ang patuloy ng tulutuan ni bawat sa amin, Panginoon. Maraming salamat kung dagdag ako po ng mga estudyantes upang sila ay magamit mo sa pagpapalagan at magiging pagkita sa tao hindi pa nakakilala sa iyo. Uri ikaw Diyos at pinapit namin sa iyo kung ano ko lang siyan sa Panginoon pangalan. Amen. Amen. Okay. Open your Bible. Aklat ng Hebreo or Hebrew. Ito yung atin pong pag-aaralan. Introduction. The epistle to the Hebrews exalts the superiority of the person and work of the Lord Jesus Christ. Ito raw pong aklat ng Hebrew, ito po ay nagtataas, no? Talagang binibigyan ng parangal yung tinatawag na superiority ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang mga ginawa, yung kanyang ministry, at of course yung kanya pong persona o katauhan. It provides valuable contribution to the doctrines of his incarnation. Ayan. Incarnation. His substitutionary death and his priesthood. It also shows the relationship of the Old Testament to the New Testament. Ayan. Daraw po yung incarnation ng ating Panginoon, yung doktrina ng incarnation. Ano yun sa Tagalog? Incarnation. The doctrine of incarnation. Pagkakatawang tao ng ating Panginoon Jesucristo. At yung tinatawag na substitution o substitutionary. Yung siya yung pumalit in behalf ng tao dapat ang mamatay, O nung araw kasi sa lumang tipan merong gesture o may ritual na ginagawa. Nag-aalay, di ba? Ng hayop para maging pampalubag loob sa kasalanan ng Pero sa Hebrew makita natin once and for all, si Kristo po ay minsan lamang naghantog ng kanyang sarili. At yun po ay sapat na para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At yung kanyang pagkasaserdote po. At yung tinatawag yung relasyon ng lumang tipan at saka ng bagong tipan. Po. Kasi marami pong mga typology in connection to our Lord Jesus Christ na nasa lumang tipan. Katulad na lamang, halimbawa, yung Melchizedekian priesthood. Diba? Nasa lumang tipan si Melchizedek.
At sa chapter 7 ng Hebrew, makita po natin yung pagkapari ng ating Panginoon Jesucristo. General background ng aklat ng Hebrew, yung authorship at saka yung date, of course, yung author, sino nakakilala? Wala pa, no? Hanggang ngayon, ano? Unknown pa rin. Tama? At ito po ay naisulat, possible, 67 AD. Purpose. Ito ang layunin. To warn the readers against turning away from their faith in Christ by instructing them to warn the readers. Nabigyan ng babala, yung po mga mambabasa. Ano yan, mga Kristiyano? No? Readers. To warn the readers against turning away from their faith in Christ by instructing them the superiority of Christ and His works over all other things. Nakuha niya? To warn the readers against turning away from their faith in Christ by instructing them the superiority of Christ and His works over all other things. Okay. So, ibig sabihin, mabigyan ng babala, yung po mga mambabasa, for what? Yung pagtalikod. Pagtalikod ba? Turning away. Paglayo. Paglayo. Paglayo, ano? Saan paglayo? Sa pananampalataya. Pag-alis sa pananampalataya. Ano yun? Pagkawala ng pananampalataya, pwede ba mawala yun? Pagtalikod. Pagtalikod. Backslider. May Kristiyano bang nagba-backslider? Yan po yung ano no? Mabigyan sila ng babala. At itinuturo dito yung superiority ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya bawal ang tumalikod o bawal ang backslider. Kasi siya yung superior over all things or other things Ang theme ng aklat na ito, superiority of Jesus Christ. Ayan. Tingnan natin ang overview ng aklat na ito. Overview ng Hebrew. Roman number 1, the better messenger. Sino yung better messenger? Of course, ang ating Panginoon Jesucristo. The Son. No? Basa nga po, Hebrew chapter 1, verse 1 hanggang 3. Hebrew 1:1 to 3. Sabi? Hebrews chapter 1, verse 1 and 3. God, who at various time, in various ways, spoke in time past to the fathers by the prophet, has in these last days spoken to us by His Son, who He has appointed heirs of all things, through whom also He made the world, who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of majesty on high. On high. So, the better messenger. So,
Sabi nga God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets, ang Diyos daw po, matapos niya magsalita nung unang panahon, kanino nagsalita? Sa kanilang mga ninuno. At ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Diba? Oo. Iba't ibang kaparaanan. In many portions and in many ways. Diba? Yung mga propeta. Minsan talagang magamit sila ng mga illustration para ipakita ang sinasabi ng ating Panginoon. Katulad ni Hosea. Mag-asawa ka ng patutot. 'Di ba? Para ipakita yung pagmamahal ng Panginoon. Pagmamahal mo sa asawa mo. Ganun ba? 'Di ba si Jeremiah, meron pang ginamit na ano? Ano pang ginawa niya illustration? Palayok. Di ba? Yung patter, yung potter's hands, yung clay o yung palayok sa kamay ng manlililok. Yung mga ganun many portions and in many ways. Yun po. At sabi na sa Lumang Tipan po yun, pagdating ng talatang 2, in these last days, di ba? Ang Diyos naman po ay nagsalita. Sabi ron, has spoken to us in His Son. Sa pamamagitan ng kanyang anak. Walang iba kundi ating Panginoon Jesucristo. At si Kristo, appointed heir of all things, through whom He made the world. Diba? At ang verse 3 sabi ron, ano ang ibig sabihin ng, and He is the radiance of His glory, and the exact representation of His nature. Ano yan? Siya ba si God the Father? Pinakita niya. Christ is the exact representation, di ba? Of God the Father's nature. Sa sa John chapter 1 verse 14, and the word become Flesh. and dwelt among us, and we see His glory. The glory as of the Father. Of begotten of the Father. So, kung ano yung God the Father, ganun din ang ating Panginoon Jesucristo. Amen? Yes. So, kung anong nature ng God the Father, ganun din ang nature ng ating Panginoon Jesucristo. Yes. Ano pa? And upholds all things by the word of His power. When He had made purification of sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Kailan po siya umupo? Saan siya umupo? Sa kanan. Diba? Hindi nakakandong. Hindi kumandong. Hindi kumandong. Diba? May sarili siyang ibig sabihin, merong dalawang trono? Dalawang upuan? Ano ibig sabihin ng mga to? Nasa kanan. Umupo sa kanan. Umupo sa kanan. Pero kung titignan natin ang trono sa langit, kung iisa lang, baka mahaba yung upuan. Hindi naman sa ba? Kung mayroong mga upuan din ng mga hari na pwedeng may katabi talaga. Pero dito, ibig sabihin? Kung pa natin upuan, may trono yun. Di dalawa na trono sa langit. Hindi pwede, isa lang. May trono. Isa lang ang trono sa langit. Pero, Wala pa. Yun nga, medyo... bakit mayroong nasa kanan? Medyo, kumbaga yung upuan yung bishop, parang masadya, dalawaan. Tatluhan. Ano kaya? Ano kaya? Baka may tulog yan. Upuan, dalawahan. Dito talaga. Dalawa, tatluhan. Kaso, si Holy Spirit, Diyos din. Meron ba tayo mababasa kay Holy Spirit na umupo naman sa kaliwa? Meron tayong mababasa gano'n. Si Holy Spirit umupo sa kaliwa. Sa trono nakataas-taasan. Wala pa akong nabasa nila. Si Christ lang ang meron gano'n, nasa kanan. Ano kaya yan? Literal or ano?
figure of speech. Di ba? O ano yan, symbolical. Kasi pagka literal, Pwede yun. mag-iisip ka ng dalawang trono. Di ba? Parang pinapakita doon na kapantay ng mga masalangit. Oo, ano yun? Yun nga, ano, may other meaning, no? Anong implikasyon? When Christ sat down on the right hand of the majesty on high, what does it mean? Yan, assignment nyo yan, tingnan nyo. Kung ano yan, malaking ano yan. Kasi, the better messenger, God who spoke through the prophets at various times, finally spoke through His Son. Of course, our Lord Jesus Christ. Sa Hebrew 1:1-3, He is far more superior than angels as messenger. Hebrew chapter 1 verse 4 hanggang 14. No? Mahaba yun, ano? 1:4 hanggang 14. Sabi nga, having become as much better than the angels, as He has inherited a more excellent name than they. Oh, hanggang 14 na yan. Mahaba. Tapos sabi ng verse 13, but to which of the angels has He ever said, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet? No? And they are not ministering spirits sent out to render service for the sake of those who will inherit salvation. Verse 14. No, sabi ron, ano? Yung mga angels daw, ano yon? Sila raw po ay mga ministering spirits. Sinugo. For what? To render service. Maglingkod. Diba? Alang-alang sa mga magtatamo ng kaligtasan. Meron palang ano, may ministry sila, no? Sila yung parang gumagawa ng mga hakbang o paraan. Pinagtatagpo, no? Merong man of God. O kausapin ng ano, yung ng angel. Itong man of God. Para mabuo yung tinatawag na pagtatagpo. A parenthesis, first of scattered warnings concerning drifting away from the faith is inserted, no? In the parenthesis, tingnan natin chapter 2, verse 1-4. Basa nga po, malaking bagay yan eh. Chapter 2, Verse 1-4. yes. Kaya nga, dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanan narinig natin upang hindi tayo maligaw. Verse 2. Ang mensaheng pinahayag ng mga anghel ay patunayang totoo. At sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Verse 3. Gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagaan ang napakadakilang kaligtasan ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Verse 4. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamagitan ng mga tanda at ng iba't ibang himala at sa pamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa Kanyang sariling kalooban. Amen. So sabi nga ng talatang 3-2, how will we escape if we neglect so great a salvation? After it was at the first spoken through the Lord, it was confirmed to us by those who heard, and God also testifying with them, both by signs and wonders, and by various miracles, and by gifts of the Holy Spirit, according to His own will. So, yung tinatawag na
First, scattered things concerning drifting away from the faith is inserted. In his incarnation, he was made like one of us, that he might become our advocate who understands us. Yung kanyang pagkakatawan tao daw po. Ano po naging purpose nito? Naging tao, katulad natin. Bakit? Upang malaman niya, di ba, ano sabi ng chapter 2, may mahaba kasi yung 2:5 hanggang 18, yung pong kasunod Sa kanya pong pagkakatawan tao, talaga naging tao siya. Tama? Amen. Kaya naniniwala tayo na siya nga ay 100% human, and at the same time, of course, siya rin po ay 100% God. No? Amen. Ano tawag doon sa dalawang nature na yon? Hypostatic union. Ha? Hypostatic union. Ayun, hypostatic union. No? The union of two nature in one person. Diba? So, yun po yung Hindi kasi pwedeng kalahating tao pala. Kalahating Diyos. Pwede ba yun? Yung mga bakla, merong hypostatic. Kalahating lalaki, kalahating babae. Si Kristo kasi, yung hypostatic niya, buong katauhan ng tao at buong pagka-Diyos. Hindi hap-hap. Diba? Okay. Pangalawa, the better apostle. Chapter 3, verse 1 hanggang verse 6. So, sabi ng chapter 3, mahaba to, verse 1 hanggang 6. Therefore, holy brethren, partakers of a heavenly calling, consider Jesus, the apostle and high priest of our confession. Tingnan nyo ang Book of Hebrew, naka-address kanino? Brethren di ba? Mga kapatid. No? Kapatid saan? Sa laman? O sa pananampalataya? Di ba? Or both? Both ba? Kasi epistle to the Jew. Hebrew to, di ba? Kasi kapag kapatid sa laman, Jew rin, di ba? At kapatid sa pananampalataya, Jew na naging Christian. Di na yun, di ba? Kaya sinabi diyan, tinawag ang mahalaga holy brethren. Ay yung mga Jew, holy ba? Hindi lahat. Di ba? Kaya rin ma-identify. Ano yan? Jew-Christian. Parang tingin ko mas malapit Jew-Christian, o Gentile Christian. Or yung Jew na naging Christian. Di ba? Sabi niya, nalitin ko, in connection to our Lord Jesus Christ, siya raw po yung the apostle and high priest of our confession. He was faithful to him who appointed him, as Moses also was in all his house. For he has been counted worthy of more glory than Moses, by just so much as the builder of the house has more honor than the house. So si Kristo, counted worthy of more glory than Moses. Pero para sa mga Jew, si Moses ang parang mas sikat Di ba? Pero dito nililinaw, sabi ron, counted worthy of more glory than Moses. Basag sila dyan yung mga Jew, di ba?
Talagang kinilala nilang great prophet si Moses eh. Tapos by just so much as the builder of the house has more than the house. O sino yung builder of the house? Si Kristo. Di ba? Higit daw sa bahay. Verse 4, for every house is built by someone. No? But the builder of all things is God. Amen. Amen? So, verse 5, now Moses was faithful in all things in all his house as a servant for a testimony of those things which were to be spoken later. But Christ, ito na, was faithful as a son over his house. Whose house? Sino yun? We are. Oh, yun pala, no? If we hold fast our confidence and the boast of our hope firm until the end. So bakit ganun? Meron siyang mga Christian yan, sabi, may condition pa rin. If we hold fast, tingnan nyo our confidence, no? And boast of our hope firm until the end. Basa nga po Tagalog, verse 6, 3:6. Datapwat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya. Puno, sa bahay. Sa bahay niya. Na ang bahay niya ay tayo. Tayo, oo. Ang ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa nating hanggang sa katapusan. Ano yun? Tayo yun. Ano sabi sa atin? Sabi raw sa mga Kristiyano diyan, ingatan. Ano na po? Ulitin niyo. Yung huli, ingatan ang alin? Ang bahay Ingatan ang bahay. niya. Ang bahay na ginamit. Sambahayan. Oo. Ulitin niyo, pakibasa nga po yung huling praise. Subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayanan ng Diyos. Yes, Tayo ang kanyang sambahayanan. Kaya Hmm. matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinaliliyan. Kaya matibay ang ating pag-asa. Kasi sabi rito sa English version, merong if we hold fast our confidence and the boast of our hope firm until the end. Kaya, in other words, ang kausap dito sa Hebrew, mga Christian. No? Yan po yung, mamaya, makita natin yan. A better apostle and offers a superior rest for his people. No? Nag-offer daw ng talagang yung kapahingahan sa kanyang mga sa kanyang bansa o bayan, Chapter 4 verse 1 hanggang 10. Interspersed are two parentheses of warning against unbelief. Chapter 3 verse 7 to 19. And disobedience. Chapter 4 verse 11 to 13. May warning Sino may warningan? Yung mga brethren, di ba? Sabi nga sa mga brethren, hold fast your faith. No? Stand firm on your faith. Tapos ito naman, may warning against unbelief. Pwede ba yun? May pananampalataya ka na, tapos mawala ang pananampalataya? O talagang walang pananampalataya? Kailan daw patatagin hanggang sa dulo. Patatagin ang kanilang pananampalataya until the end. So, basa nga po 4:11 hanggang 13 ng Hebrew. Sipat nga tayo ng pagpasok sa kapangunahang yaon upang huwag matapa ang sino man ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. 4:11 Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alin ng tabak na may dalawang tahim at humabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at
galing kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Verse 10. Walang anumang nilalang na hindi nahahaya sa kanilang paningin, ngunit ang lahat ng mga bagay ay lubad at ayat sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Okay. Lamang na tayo mayroong sa lumang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Okay. Ganyan na lang muna. Oh. Tapos babasok pa yun, ano? Verse 14, ano? Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, tapos let us hold fast our confession. Ingatang maigi, di ba? Sabi ng verse 11, 4:11, therefore, daming therefore dito let us be diligent to enter that rest so that no one will fall through following the same example of disobedience. Yeah. Yun nga, ito yung prominent na Hebrew chapter 4 verse 12. For the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. Okay. We have the better apostle. Sino yung better apostle? Christ, ano? Hindi si Pablo. Number 3, we have the better priest. Jesus is better than Aaron as priest. No? Chapter 4 verse 14 hanggang chapter 5 verse 4. He is in the order of Melchizedek. No. Chapter 5 verse 5 hanggang chapter 7 verse 28. Included within that section is the parenthesis of the peril of immaturity. The peril of immaturity. Chapter 5 verse 11 hanggang chapter 6 verse 12. So, what does it mean, the peril of immaturity? Ano ibig sabihin noon? Open muna your Bible. Kasi meron tayong better priest. Bakit better si Christ? Bakit better ang ating Panginoon si Kristo as a priest? Christ is the better priest. Check natin ang chapter 7 ng aklat ng Hebrew. Namin natin ito. Ano sabi po dito? Verse 1, for this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham as he was returning from the slaughter of the kings and bless him. Si Melchizedek daw po, inilarawan siyang hari ng Salem. Ano yung Salem na yon? Di ba merong Salem bid, Meron din yung Ito yung old Jerusalem. Wala pang Jerusalem that time, Ito yung Salem, yung Salem, ito yung old na Jerusalem. Check natin. At sabi ron, basta sinabi ron, siya raw ay hari ng Salem. Ano pa siya? Priest of the Most High God. Sino yon? Melchizedek. Ha? At ang sabi diyan, ang senaryo, Melchizedek met Abraham. No? Nagtagpo sila ni Abraham. Si Abraham galing saan? Jerusalem. Jerusalem. Dinagdagan ng Jero.
Oo, dating Salem muna, naging naging mayroong ano, yan nga. Basta yun muna kasi ito, Salem daw, ano. Nagtagpo sila ni Abraham. Si Abraham naman galing saan? Sa pakikipagdigma. Galing sa tagumpay. No? Labanan. Nagtagumpay si Abraham. Sabi, returning from slaughter of the kings. At ang ano nangyari? And bless him. Sino nag-bless? Sino binless? Si Melchizedek ang nag-bless. Tama? Ganun ba? Si Abraham ang nag-bless. Tingnan nyo, sino nag-bless? Tagalog nga po, pakibasa para maging klaro. Sapagkat itong si Melchizedek, hari sa Salem, saserdote na kataas-taasang Diyos, Yun. na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari at siya ay pinagpala niya. Oo. Pinagpala, nino? Ni Abraham? Si Melchizedek? Binigay ni O si Melchizedek ang nag-bless? Kasi binigay ni Abraham Tingnan nyo. sa verse 2. Binigay ni Ha? Abraham kay Melchizedek ay kasampung bahagi ng lahat ng nasamsam niya mula sa Oo. labanan. Pinagpala. Si Melchizedek ang nagpala kasi nagbigay si Abraham. Yung iba, ano? Salamatan. Other, panibago senaryo yung verse 2. Yung sinabi na yun. Anong, No? binasbasan mo siya ng Melchizedek. Oo. Bintas naman siya ng mga napanalunan nila. O, ibig sabihin yung bless, basbas. 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 Di ba kasi siya yung hari ng Salem eh. Nagtagpo sila. O, maaaring na magtagpo, yung muko. Binasbasan. Saka nagbigay kasi. Pinagpala, di ba? After na pagpalain ni Melchizedek, si Abraham, nagbigay naman siya ng pagpapala. Yung tithes, no? From the spoil. Yung mga Nasamsam. nasamsam niya sa mga hari, di ba? Na tinalo. Ganun ba? Ganun ang senaryo, tama, di ba? So, Binasbasan din kay si ano? yun, binasbasan. Parang pag nakakatanda, katulad niya, halimbawa sa atin, pag pastor ka kahit na medyo bata ka, tama? Nagpamano sila eh. Diba? Oh, nagmamano. Ibig sabihin, basbas yun. Yun ang binless niya ng Melchizedek si Abraham. Patriarka si Abraham. Diba? So, matapos naman i-bless, binasbasan, pinagpala naman ni Abraham si Melchizedek. Sabi ng verse 2, to whom also Abraham apportioned a tenth part of all his spoils, was first of all, by the translation of his name, King of Righteousness. Oh, dito malinaw, ano, nagbigay ng ikapo si Abraham kay Melchizedek, no? Na hari ng Salem, na saserdote ng kataas-taasang Diyos. Matindi, no? Tapos yung sumunod na senaryo, yun nga, sa verse 2, pinaliwanag, ano raw ano yung kahulugan? Sino raw si Melchizedek? Hari ng kataas-taasan Diyos. King of, Salem. ayun, tapos na yun, Salem. King of Righteousness. Diba? King of Righteousness, ano pa? Ayan nga. And then also King of Salem, which is King of Peace. Di ba? Hari ng kapayapaan. So, ibig ba sabihin si Melchizedek yung hari ng kapayapaan? Ibig sabihin si Melchizedek yung hari ng katwiran. Di ba? Sinabi diyan ano? King of Righteousness. King of Righteousness eh, di ba? Ang unang kahulugan ng pangalan ng Melchizedek ay hari ng katwiran. Oh, ibig sabihin,
Siya mismo yung hari ng katwiran? Siya mismo yung hari ng ano? Salem? Hari ng kapayapaan? Sabi din. Sabi? Opo. Pero ang sabi diyan yung translation ng kanyang pangalan. Inano ko yung ano na yun argumento na yon. Sabihin din Siya mismo o yung kahulugan ng kanyang pangalan? Meaning kanyang pangalan. Meaning kanyang pangalan. The meaning of his name. Yes. Meaning. Kay sabi. Oh. Pero dito klaro, kahulugan ng kanyang pangalan. Kahulugan. Ang kailangan na lang natin dito ma-identify kung siya mismo yun. Meaning, yung pangalan niya may meaning. Oo. Kaya- Oh, kung pwedeng yun ang kahulugan ng kanyang pangalan at siya mismo yun. Di ba? Check nyo rin. Di ba? Ay, Bishop, sabi dito sa ah. sa research ng mga archaeologists, yung Salem, yun yung ibang term ng Shalom. Peace. Di ba? Oo. Shalom. Parang ganun. Shalom. Shalom. Yun yung Yara. No? Ang ibig sabihin daw ng Yara ay pundasyon. So, ang Salem ay pundasyon ng Kapayapaan. kapayapaan. At nagsimula rin gamitin yung longer term na from Salem, ang naging Jerusalem, naging Yarasalem, Jerusalem. Jerusalem. Pagpapalitan ng mga panahon, nagbabago ang lingwahe. Oo. Yung pronunciation. The pronunciation. Ngayon, nagsimula daw yan from Salem hanggang mga around 1,800 to 1,400 BCE. Ibig sabihin, meron ng Jerusalem, wala pang Israelites. Oo. At ang hari doon si Melchizedek. Oo, si Melchizedek yung pinaka-typology doon. Kaya ginamit ito sa chapter 7 Siya yung na ginawa. King of Righteousness, si Melchizedek. Kasi before pa nagkaroon ng bansang Israel, nandoon na yung Jerusalem, yung Salem. Siya nga yung nun Oo, at si Melchizedek yung nandoon. At panahon pa ni Abraham ito. Totoo yun, wala pang Israel noon. Ang Israel nagsimula kay Jacob. Sa Jerry, sa Jerry Sport, Pundasyon ng kapayapaan. Kaya ibig sabihin, sila Jerusalem talaga. Totoo na, wala talagang, kasi walang naman J ang Hebrew alphabet. Wala na yun. Oo, talaga nagsimula sa Jerusalem. 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 Ha? Yung Yara, yun yung Merong term U. talaga na Diba pundasyon. Bawel. Jesus Victor nilagay? Oo, yun ang Jerusalem. Later on, nagkaroon ng bawel. Una, ang kanilang puro consonant. Parang yung English word, dati wala namang J yun. Why yung ginagamit nun? Nagkaroon na lang ng J mga around 18th century ata. So, okay, check natin. Oo. Ayaw, marami lang. Oo. Ang sabi ng talatang 3, 7:3, basa nga po, verse 3, chapter 7. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa kanyang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya'y pari magpakailanman. Diba? In connection to Melchizedek, without father. Kasi ang tao sa lumang tipan, binanggit ang pangalan mo, ang kasunod na pagpapakilala sa iyo, anak ni ganito. Si Melchizedek, wala mabanggit kung kanino lahi no? Di pwede, anak ng mga Levita, mga ganun dapat At si Melchizedek, representative ni Jesus. Tingnan natin kung ano yun, typology. Bumaba. Natin. Sabi lang, without father. Oo. Without mother. Walang nanay. Wala. Walang nakatala. Without genealogy. Walang pinagmulan ng lahi.
having neither beginning of days. Walang birthday. Walang birthday. Walang day of birth. Meron pala ganun tao, no? Wala pang... Wala ring Walang day of death. Wala rin. Pasensya na, Bishop. Yung kasi Matthew Lord, hindi na ako yung data. Kailangan din nila. Para tapos na. Ito si Melchizedek. Pagkatuloy niya, picture lang pangalan. Oo. Kasi walang end of life eh, wala nakatala, no? Sino ka? Taga saan ka? Hindi ko alam. Ewan ko. Ibig sabihin, hindi talaga siya namatay. Hindi po, wala pong naman. Wala naman sinabi Bishop. Wala nakatala. Hindi Kasi nakatala. after that, wala na eh. Tumahimik din. Oo, tahimik ang Bible eh, kaya dapat manahimik din tayo. No? President, lang sa ano eh. Genesis chapter 14. Sabi nila ni Abraham. Tapos Melchizedek ulit, dinangkita naman dito Sa Hebrews. Oo. So, pero confirm lang. May back na lang nila doon sa Genesis Oo. chapter. Kasi nga rin yung may sinabi kasi dito eh, siya'y pari magpakailanman. Oo. O dito, priest. Sabi, he remained a priest perpetually. Ginamit perpetual. Matindi ito word, no? Perpetually. Talagang karapat. Paano yun? Saserdote magpakailanman. O, Si di. Jesus Christ, tinawag din siyang ano, priest. Di wala na siya. Oo. Demoted na si Melchizedek. Perpetually, sinasabi rito. Hindi Dalawa na. Kaya ano yan? Si Christ ba at si Melchizedek, isa lang. Siya ba yung theophany ni Christ in the Old Testament? Pag hindi na susulat din siya, pwede na. Ha? Pag hindi na susulat, pwede na. Theophany talaga yan. Theophany. Hmm. Theo. Diba? Theophany. Eh, hindi raw. Wala. Pwede ko, pwede hindi rin. Theophany. Mm. Sabi nila, pag hindi ko mabasa, silent. Silent eh. Kaya nga, di ba? Yan nga, kaya nga natin. Basta, ang sabi ron, ano? Tinawag siya ano eh. He made. You know? He made like the Son of God. Oh. Pinagtungan, he made like a son of God. Oo. Pinagkaloob sa kanya ni Abraham ang ating Panginoon. Yun, verse 3, no? He made like the Son of God. Ginawa siya katulad, like ano? Ng anak ng Diyos. Si Melchizedek. Tapos saserdote, perpetually. Magpakailanman. Walang katapusan. Kasi po, ang pagkasaserdote ng mga Levita, as long as na sila ay buhay, hanggang doon lang ang kanilang pagkasaserdote. Pag namatay na sila, hindi na sila saserdote. Tama. Pero itong si Melchizedek, wala kasi kamatayan eh. Walang tala ng pagkamatay. Di ba? Pero ang common, ano? Si Elijah, merong tala ng ano yon, ng kapanganakan. May tala ng magulang, kung sino magulang niya. Pero yung namatay pa si Elijah, di ba? Hindi rin. Oh. Sino nga siya ng sabi ko tayo. Oh, ito po si Melchizedek. Tapos pagdating ng talatang 4, daraw. Now observe how great this man was, to whom Abraham, the patriarch, gave a tenth of the choicest spoils. Di ba? O, ibig sabihin, tao siya. Tama? Naging tao. Literal na naging hari, naging saserdote. Yung ano niya, yung function niya, dalawa. Saserdote, hari. Hari na Salem. Tama ba? Saserdote, magpakailanman. Maging hari. Di ba? Bibihira yung ganun. Si Saul, di ba? Tinawag lang siyang hari. Oo. Pero, naging saserdote pa. Di ba? Si David, hari, tsaka propeta. Di ba? Pero ito, tingnan natin, sabi rito, no? Talatang 4. Tingnan daw po natin, obserbahan daw po natin kung gaano kadakila ang mama na ito. Taong ito. No? This man, sabi ron, no? This man. Ibig sabihin talagang tao siya. This na. No?
was to whom Abraham the patriarch gave a tenth of the choicest spoils. Di ba? Kasi si Abraham daw, si Patriarka Abraham, nung manalo, nung magtagumpay, laban sa mga kalaban, lahat ng spoils nila, lahat ng samsam nila, talagang tinignan niya, kinuha niya yung 10%. Ibinigay kay Melchizedek. Kaya nga sabi ko, di ba? Isa sa form of tithing eh. Yung tithes na meron ka, pwedeng direct. Di ba? Direct binigay kay Melchizedek eh. Pwedeng direct sa pastor. Yung minsan sa panahon kasi na, wala pa kasing templo. Oh. Wala ba? Eh bakit siya Bakit siya priest? Tinawag sacerdote. Wala pang templo ba? Baka merong altar lang. Priest of the Most High God. At hindi, di ba? Oh. Wala pa yung templo na pinagawa ni Moses. Oh, yung tabernacle pa nga lang nun eh. Tabernacle muna eh. Oo, kasi nabasa kasi puro sa umpisa kasi puro altar lang yung kanila eh. Teka muna, hindi. Tama, altar kasi dali din sila yung magkapatid. Mga kapatid. Sige. Oo. Kahit Siyempre, altar din. altar pa rin. Sasambahan din daw, si Noah, altar din. Oo. Pagdating kay Abraham, altar din. No, altar. Tapos pagdating na kay Jacob, naging tabernacle na. Ay, hindi. Kay Moses. Kay Moses. Kay Moses tabernacle. Puro altar na kayo, di ba? Altar. Oo. Before Moses, puro altar. Pero, ayun nga, Siguro minsan altar. during the time of Melchizedek, Altar siguro. as sacerdote, Altar. priest, Naka-altar siguro. Hindi, naglakad nga sila, nagkasalubong eh. Nagkasalubong sila, walang altar. Nagkasalubong. hindi kaya nagkasunod. hindi kaya dati na nagbibigay na ika po si Abraham kay Melchizedek? Ah. Hindi kaya dumadalo si Abraham sa gawain nila? Moving altar. Kasi nalubog lang eh. Naka-steady si Melchizedek. Makita niya si Abraham, sinalubong niya. Hindi kaya member ni Melchizedek si Abraham? Medyo. Di ba? Eh bakit siya magbibigay na ika po? Kasi out of nowhere, nung siya. Oo, di ba? Pagkatingin niya. Eh bakit alam niya? Agad yung ano niya. Parang nagtagumpay yung aking member o leader, di ba? Ano ba baka leader si Abraham ng ano lang yan, dagdagan na, di ba? Yung reference kasi niyan sa Genesis 14. 14, oo, yun nga eh. So pagbabalik ni Abraham verse 17, pagkatapos niyang talunin si Haring Kedorlaomer, at ang Kedorlaomer, ibang oo. mga haring kasama nito. 5 hari yata yan eh, oo. Sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa libis ng Sade na tinawag din libis ng hari. Dinalhan siya ni Melchizedek, hari ng Salem at hari ng kataas-taasang Diyos ng tinapay at alak at kinasasan. Pagpalain ka nawa, Abraham, ng kataas-taasang Diyos. Kaya tao siya talaga. Naging hari talaga siya, literal, di ba? Oo, nalumika ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyong tagumpay at ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang nasasamsam sa labanan. Parang hindi siya maalam na ito nangyari, no? Pumunta mo si Abraham kay Kedorlaomer, malaman ni pumunta rin siya. Bakit alam niya? Di ba? Sikat si Cody. Di ba? Kasi may labanan, siyempre magkano na. Yung baka laban ng mga Ay, di ba? Siyempre, si Abraham yun. Yung Hebreo. Yung member mo, yung leader mo, di ba? Parang blip daw to sa kasaysayan na parang ano bang Tagalog? Yung unang sinabi. Blip. Parang Yung spelling nga, just dictionary. parang ano siya, ano ba sa Tagalog? Yung karaniwan, hindi siya pangkaraniwan tao na kasi siya lang yung lahat kasi may record ng pinagmulan. Oo nga, di ba? Siya daw yung bigla na lang lumitaw. Mulpot sa gitna ng isang salaysay, no, at nagkaroon ng kwento at walang kwento ng kanyang pagtatapos. Oo. Tsaka yung magulang, pinagmulan, ano? Wala, ano? Parang lang siya, parang interact, parang
Parang ano kung sa ano, Sumingit. ano, Please binamblit mo. umentra lang sa ano, sinabi. Lumitaw. Bigla. Parang si ano, parang yung sa Marvel Comics na Marvel movies na yung Bisa na kukuhaan. biglang kasali siya sa kwento. Sino yun? Yung writer ng Marvel. Yung basta yun po. So, ito yung eksena, no? Nakita natin. Anong talata na tayo? Hindi sumulpot po. No? Oo. Parang ginabig ng Pero matindi yan. Hindi na-discern ni Abraham. Oo, hindi. Bakit siya magbibigay na ikapo kung hindi niya kilala yan? Or Di ba? naramdaman niya yung way of Sa ano. sa ano po, Bishop, sa ito, sa verse 6, hindi naman siya lipi ni Levi, pero tumanggap siya ng ikapo. May sinabi dito na hindi naman dapat, di ba, yung tatanggap na ng ikapo, yung mga lang, Levites. ni Levites lang. Kay Levi. Pero dito sabi dito, hindi kabilang sa lipin ni Levi, ngunit tumanggap siya ng ikasampung bahagi Oo, mula kay oo, Abraham. di ba? At pinagpala niya ang tao ito na pinangakuan ng Diyos. Ibig sabihin, kakaiba si Melchizedek, hindi siya Kakaiba. ordinaryong tao na ano doon. Hindi siya nakalinyada sa lahi ng mga Libita. Saka yung lahat daw ng mga, yung mga parik doon ay may kamatayan, pero ngunit buhay si Melchizedek ayon sa kasulatan. Ibig sabihin, Ibig sabihin, hindi siya namatay. hindi siya namatay. Kasi nga, Kakaiba siya yung mga, mga chapter 7. sabi ng verse 5 uli, and those indeed, ito naman, the sons of Levi, who received the priest's office, have commandment in the law to collect a tenth from the people, that is, from their brethren, although these are descended from Abraham. No, merong binanggit naman yung mga anak ni Levi, lahi ni Levi. Sino sila? Sila yung nakatanggap ng ministeryo, yung priest office, 'di ba? At meron po silang rights to collect a tenth mula sa kanilang mga kapatid. No, yung 11 tribes. Kasi isang tribe ang Levita, no? From the people, yan nga, from their brethren, no? Pero lahat sila descended from Abraham. Verse 6, but the one whose genealogy is not traced from them collected a tenth from Abraham and blessed the one who had the promise or promises. Ito, hindi siya taga-Levita. Meron ba siyang rights? Para Siya pa yung nag-bless kay Abraham na Oo. katulad ng ipinangako. Yun, Kakaiba eh. Siya lang yun eh. Kasi lang yung pinagparisa na kay Jesus Christ na ayos ang matuloy ko. Hindi sa sa verse 7. But without any dispute, walang pagtatalo, the lesser is blessed by the greater. Sino yung lesser? Si Abraham. Sino yung greater? Si Melchizedek. Si Melchizedek ang nag-bless. Nag-bless sa kanya. Siya yung greater. Si Abraham, lesser, binless. Pero sa mata ng mga Jew, si Abraham ang greater. Diba? The father of faith. Diba? Oh. Verse- So, ito sinabi, no? Verse 8, in this case, mortal men receive tithes, but in that case, one receives them of whom it is witness that he lives on. Di ba? Sa kaso raw na ito, ang tao raw po, yung mga mortal men, tumatanggap ng tithes. Sino yung mga Levita? Mga saserdote ng Levita. Pero sa kaso na ito,
siya raw po ay tumanggap ng ikapo. At eto nga, si Abraham ang siyang nagbigay ng ikapo kay Melchizedek. Verse 9, and so to speak, through Abraham, even Levi, who received tithes, paid tithes. Si Levi raw po tumatanggap ng tithes. Tama ba? At nagta-tithes din. Tama ba? Ganun ba? Hindi. Kaya't masasabi Bakit verse 9 nga, Tagalog, okay? Kaya't masasabi na rin na maging si Levi na tumanggap Ng ikapo. ng ikasampung bahagi Okay. ay nagbigay rin ng ikasampung bahagi sa pamamagitan ni Abraham. Oo. Parang nagbigay din siya. Nakatanggap siya eh. Tapos nagbigay din siya. Ano to? Tenth of the 10 of the tenth. 10 lang to, Bishop. Ha? 10 of the 10. Tithes of the tithes? Yes. So, yung tumanggap na ikapo, Wala pa si Levi noon nung nagbigay si Abraham. oo nga eh, wala pa Levi, Kaya wala pa Levi sinasabi eh. yung verse 9. Verse 9. Ang paliwanag dyan nasa verse 10. Na dahil nanggaling sa katawan ni Abraham ang lahi ni Levi, nung nagbigay si Abraham, ay parang nagbigay na rin. Oo. Oo. Levi, Yung mga Levita. Oo. Pero hindi siya literal na nagbigay. Kumbaga, Bishop, parang ikaw, Bishop Roque, nag-text ka. Oo. Kasama na rin yung pagbibigay sa pagbibigay. Kasi nasa ilalim sila ng... Si Abraham ang nagbigay eh, no? Eh, lahi ni Abraham itong Levi. Sa Levita. Abraham, kasama sa Levi yan eh. Yung Levi. Oo. Parang ganun na lang. Ganun na nga. Parang ganun po. Pero hindi literal Opo. na nagbibigay na ngayon kasi yung natin yung tithes of the tithes. 'Di ba? Akala natin tithes of the tithes. Yung unang tingin natin, tumanggap ng ikapo ang Levi, mga Levita, and then nung tumanggap sila, binilang nila, halimbawa 100,000. Parang ganun na po. Bishop. Nagbigay naman siya ng ikapo. Hindi ganun eh. Inilarawan, binaliwanag, ano? Biblical ba yung tithes of the tithes? Yung mga Levita ba nagta-tithes din? Di ba hindi? Literal lang hindi. Hindi sila nagka-tithes, Bishop, pero tithes of tithes. Meron? Meron Hindi sila kailangan meron kasi pag sinabi natin may Bible account tayo. Meron kasi di sa Manila, hindi ko natandaan eh, na ang bayan, sabi roon, ang bayan na nagbibigay ng isang bahagi sa mga Levita. Oo. Tapos naman, ang mga Levita naman, dati makukuha nila, babawasan naman ng 10%, hindi bigay kay Aaron. Kasi ang pinakabahagi. Hindi magbibigay yung Levita kasi sila nga yung... Lahi nila eh. Ayun yung portion. Parang meron din akong nabasa yung portions. Talagang binibigyan yung mga priest. Meron. Sa Levites na gagaling. Hanapin namin yung siguro. Ano tinabasa yun, no? Mana kasi. Ano yan? Balikan nyo yun, ano? Ano na lang ulit. Okay. So, yun nga, verse 10. For he was still in the loins of his father when Melchizedek met him. Now, verse 11. If perfection was through the Levi or Levitical priesthood, for on the basis of it, the people received the law. What further need was there for another priest to arise according to the order of Melchizedek and not be designated according to the order of Aaron? Diba? Yung mga Levites, according to the order of Aaron. Diba? Aaron. Diba? Ito naman, mas matindi raw po ito, yung nag-arise na itong sacerdote na ito eh. No? Designated according to the order of Melchizedek. No? Diba? So, sino yun? Verse 12. For when the priesthood is changed, of the necessity, there take place a change of law also. Ano ibig sabihin ng verse 13? Verse 12. Kapag pagkapalit, kailangan din ba ulit? Oh. Kailangan mo palitan naman ang kapuso. Yung palit ng mga saserdote, kailangan palitan ang mga kasulatan. Oh.
Tithe of the tithes, Numbers 18, verse 26. Numbers 18, verse 26. Numbers, bilang. Sa numbers yun, numbers. 18:26. Iniutos ni Yahweh na yung mga Levita na tumanggap ng ikapo ay magbigay din sila ng 18. ikapo. 18. 26. Magbigay din sila ng ikapo mula sa natanggap nilang ikapo. Ano yung numbers, ano? 18, O, di, at least meron. Opo, pwede. Clear. Meron tithes of the tithes. Kasi kami rin po, Bishop, gumagawa rin ng ganito. Kami hindi siya gumagamit naman. Tapos Bishop Peter, Pero po sa Leviticus meron ito ating eh. Panginoon. Tapos Para So, tinutuloy dito. Kaya sabi rin ang existing kasi sa Lumang Tipan, order doon kay Aaron, Levites, di ba? At meron silang law. Yes. Pag nagbago ang priest, Magbabago din. Magbabago yung law nababago. Di ba? Pero dito hindi nagbago. Oo. Di ba? Ay, halimbawa, yun nga, priesthood of Melchizedek. Yeah? Melchizedekian priesthood. Melchizedekian tithing. Kumbaga. Kasi doon, pag namatay yung priest, sacerdote, Levites nawawala yung kanilang pagkasacerdote. Kasama mamamatayan na yun. Kasamang malilibing na yun. Dito, si Melchizedek, priest perpetually. So, ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, kung si Abraham nagbigay ng ikapo kay Melchizedek, wala pang law nun. Genesis chapter 14 yun. Hindi pa nga pinapanganak si Moses that time eh. Hindi pa niya na-encounter ng Panginoon doon, hindi pa binigay ang law eh. Ang law doon during the time of Abraham, law of Hammurabi. Yun ang existing law sa kanila. Check niyo yun, law of Hammurabi. Hammurabi. Parang tuloy ko. Verse 13. For the one concerning whom these things are spoken belongs to another tribe, from which no one has officiated at the altar. For it is evident that our Lord was descended from Judah. Di ba si Kristo, hindi naman parang Levites yan eh. Judah yan eh. No? Si Kristo raw, a tribe without or with reference to which Moses spoke nothing concerning priests. Verse 15, and this is clearer still. If another priest arises according to the likeness of Melchizedek. Verse 16, who has become such not on the basis of a law of physical requirement, but according to the power of an indestructible life. For it is attested of him, you are a priest forever, according to the order of Melchizedek. No? Si Christ yun. Tinanong ko Bishop si Google dito kung saan mula talaga ang ideya ng ikapo. Bago pa nagsimula ba ito sa mga pagano? Ang sabi niya, oo, nagsimula ang ideya ng pag-iikapo sa mga pagano. Pagano yan si Abraham. Ang kanyang pamilya, pagano yan. Kultura na nila ang magbigay ng ikapo. During that time. During that time, wala pang reliyon, hindi nagsimula sa Judah. Wala pang reliyon. Yun ay sistema ng kanilang taxation. Tax daw yung pagka-tax nila yun. Taxation. So, oo. Doon nagsimula yun. Parang doon na lang sinundan, hinano ng mga Hebrews, ng mga Israelites, doon sa tabernacle, ng mga Levites, doon na lang hinano yun. Pero yung pinaka-idea doon talaga nagsimula sa Egypt, nagsimula sa Mesopotamia, sa Babylonia. na pinanggalingan ni So hindi siya isang religious parang yung ecclesia, hindi siya religious na church na mga 2,000 years
before Christ, nag-exist na yung ecclesia. Yun ay tinatawag yung mga tao para mag-maintain. So, ibig sabihin, gesture na nila ng mga taga Middle East. Pagbibigay ni Abraham ng Common. ikapo ay not under the law Yes, Totoo naman. of the church doon sa kanilang non-Judaism kasi wala pa nga. So voluntary yung pagbibigay niya. Oo. Pero kung pagan siya, bakit kinuha rin ng Diyos? Hindi dito sa kanila. Basic sense kasi wala pa namang nun eh. Nanggaling ang mga tao sa Pagan pagan. kinopia ni Lord, ang pagan practices. Hindi, yun na talaga yung practice ng araw na pinairal na lang sa Ng Diyos. sa Israel. Kaya yung ating Israel, galing din sa paganism. yung ating batayan ng ikapo, hindi galing sa mga Libita. Hindi galing sa Hindi galing sa law. Ang ikapo, existing pa rin, applicable pa rin sa pamamagitan po ng Melchizedekian tithing. Kung Malinaw ganon, ito. hindi siya sa makatuwid kasi ang Levitical tithing ay law. Yes. Ang Melchizedek tithing ay hindi law, Mhm. kundi voluntary giving. Kumbaga, hindi natin pwedeng gamitin yung Malakay 310. 310. Oo, hindi. Sabihin natin na pag hindi ka Hindi. bigyan ng ikapo ay kwan. Kasi Oo. hindi ito under the law. Actually, si Abraham, nagbigay siya ng ikapo hindi para pagpalain. Pinagpala na siya. Too much blessed na siya. Kaya nagbigay. Kaya, natural lang na magbibigay talaga. Very common. Eh sa Malakay 3:10, Pag hindi nagbigay, hirap oo. Di ba? Sa Malakay 3:10, yung ginagamit, di ba? Magbigay kayo ng ikapo at kaloob. Pag hindi ko bubuksan ang durungawan ng kalangitan. Hamon at kumang. Di ba? Tinamon sila ng Test me. Yun ang terminal eh, no? Parang may kondisyon eh. Magbigay ka para pagpalain ka. Para bumuo sa masaganang pagpapala mula sa kalangitan, mabuksan. Eh pag hindi ka nag-ikapo, Hindi mo bubuksan. hindi mabubuksan. Bishop, yung ng farmer, kailangan mo muna magtanim para meron kang Yes, tanim. oo, yung ganun eh. Kaya hindi po, kaya para sa akin, hindi ko, ginagamit talaga ang Malakay 3:10. Hindi ko pinanghahamon yan. Kaya yung ikapo ni Abraham, sabi dito, Mesopotamia, Ur at Babylon, si Abraham ay nanggaling sa Ur ng Oo. mga Kaldeo. Ayon sa mga nahukay na uniform tablets, ang mga mamamayan sa Mesopotamia, ang pinag-usapan na 2,000 years BCE ito eh. Ang mga mamamayan sa Mesopotamia ay obligasyong magbigay ng tinatawag na esro. Esro, nangangahulog ang ika-10. Ibinibigay ito sa mga hari o kaya ay sa templo ng kanilang mga Diyos. So, kumbaga, sistema na ito. Sistema na. Oo. Parang hindi mo na kailangan ituro. Oo. Bata pala, tinuturuan na ng mga magulang nila. Dahil nakikita nila sa mga magulang nila na nagbibigay ng ikapo. No? Kasi pinagpala ka. Oo. Kaya nga, even our Lord Jesus Christ, yung ng mga theologian, bakit hindi niya tinakil ang ikapo sa bagong tipan? Kasi ang sagot nila, kasi common na sa kanila yun eh. Natural na ang pagbibigay ng ikapo. Kaya hindi na kailangan mag-subject pa or whatever. Di ba? So, kaso ngayon, Nasabi ko ni Jesus, ibigay yung para kay Cesar. di ba? Yun, nung sinabi yun, bigay yung kay Cesar ang para kay Cesar at ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Ano yun? Bakit inuutos ang Diyos yun sa mga Levita? Ha? Bakit inuutos niya? Inorganize na lang yon dahil ang mga, ang mga Israelites ay karaniwan sa kanila. Kumbaga, naka-ingrained na sa sistema nila yon. Now ngayon, inorganize na lang para supplyan
ang isang tribo na tinawag Oo. niya na mag-serve sa buong Sa templo. Israel, sa Oo, templo. yun na yung Doon trabaho sila talaga ng mga Pag- Levita eh. Pag may organizations, doon yung may mga tao, nagkaroon ka ng pampondo talaga. Oo, dyan. para may isang lugar lang na pagdadalhan. At para ito'y masuportahan at ang pangangailangan. Kaya palagi siya sa panahon ni Jose. Di ba, napapansin mo na nakawala yung 10% doon eh. Di ba, sabi no, o siya, wala na. Bilhin mo na lang kami. Diba? Oo. Ibigin eh, nung tagutom eh. Sige, ito sabi niya, ang binhi. Ang 50, ibibigay nyo sa hari, ang 40 sa inyo. Wala tayo 10. Pero bago sila bago sila di ba yung Kaya pala- pinahandaan nila yung Kaya pagod pala, ng ginawa 7 ni Jose, years. pinractice na rin niya na isa ito yung sasabi mo. Nagbibigay talaga sa Practice na. May porsyento talaga. Oh, lifestyle na. Lifestyle na. Parang nung sinabi ni Pastor Arnold, nung nag-work siya sa Israel, kausap niya yung yung Hudyo doon, na amo ba niya yun, o mga kaibigan niya. Sabi niya sa kanila, ang tithing ay karaniwan. Hindi na Hindi lang sa Common pera. na, oo. Hindi na issue. Oo, Kung hindi baka lang sa ano. pera, kundi kung ano yung nagkameron sila, itatides nila yung sa bumal. Parang naka-ingrain na sa kanilang system. Di ba? Di ba yung nagbigay nga Tayo kasi, kasama tayo sa atin yun eh. Wala tayong ganun eh. Kaya, pilit natin Hindi, ini-internalize kasi, ang siyempre, tithing. balik tayo sa history ng Philippines. Kaya Yeah. ganyan. Yung mga Pilipino talaga, pag may Pero alamin din natin, kasi sabi nila, ang Pilipinas daw, offer yan eh. Nasa Biblia daw ang Pilipinas. Ang pangyayari kasi ito, Ano ba ang pangyayari kasi ito, kaya naman kasi ito, ganyan. Pero nga, Nung wala masakot tayo ng mga Romano, ang dami kasi sumakot ang tinanggal nila eh. Stila. Oo. Kasi hindi siya manatanggal nito eh. Nung isang bahagi. Oo, kasi baka meron din tayong ganung kultura sa atin na bago Hindi. dumating mga Hindi, Kastila actually, na talagang naggamit. actually, Hindi yung sa pagiging probinsya. hospitality natin, makikita mo naman nagbibigay talaga. Actually sa probinsya, hindi lang sa pera, nung may church kasi sa amin. Oh, yung ani. Radyo namin. Oh, ano, pagdating di ba? ng May, makikita mo lahat ng mga mga Christian doon na pagdating ng May, kumusta na silang parang Inihiwalay na kagad eh. lahat, hinihiwalay nila ng Kung mangingisda ka, isda ang ibibigay mo. dadali mo ka agad sa church. Oo, di ba? Kaya, talagang pinagpapala yung mga farmers Yeah, sa amin. oo. Kasi Pati yung mga pastor doon, di ba? pinapaniwala talaga nila na from the abundance ng kanilang grain, ng kanilang ani, talagang mag-aalay talaga sila sa ano. Yun Tapos, naman kasi, yung mga ano doon, ginagawa Pwede. nila doon, ibinibigay nila sa miyembro na walang ganung Oo. kapain na ano. Prutas, maski manok, mga ganyan. Applicable dun eh sa bundok, sa ano, sa no? probinsya. Probinsya, no? Oo. Bibigyan ng mga bigas. Oo. Sa aging. Kung ano yung ani nila, kung ano yung ani. Doon sa probinsya doon. Bibigay siya sa aging. Ganda. Kaya ang pastor doon, ano Ngayon yung pastor naman, ibibenta niyo sa kanuha. Parang hindi pera. Ganun talaga. Roman number 4, the better covenant. Chapter 8, verse 1 hanggang chapter 9, verse 28. No? Sabi nga, the establishment and the content of the old covenant is type of that which is to come. Roman number 4 kayo. The better covenant. Christ and the new covenant far exceeds the old. So may comparison na yan, ano? Yung old covenant at saka yung better covenant. At ito nga yung ano. Roman number 5. Kung merong better covenant, merong better sacrifice. Chapter 10, verse 1 hanggang 31. Sabi nga, the law requires sacrifice to remove sins and guilt, but not sufficient to totally cleanse. Chapter 10, verse 1 to 4. Diba?
Yung ano na po sa batas, no? Sa lumang tipan, ang law daw po, nagre-require sila, kailangan merong ialay. May alay. No? Ang purpose noon, to remove sins and guilt. No? Pero, hindi po yan sufficient. No? To cleanse totally. Ang good news sa chapter 10, verse 1 to 4, the sacrifice of Jesus Christ is superior because it is enough to remove man from sin and guilt and receive forgiveness. Oh, di ba? Basa nga muna 10:1 to 4 ng Hebrew. Chapter 10. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating hindi ang tunay na larawan ng bagay, ng mga bagay. Kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamagitan ng mga hain na laging inihandog sa taon-taon. Taon-taon. Verse 2. Sa ibang paraan ay hindi kaya paglikat sila ng paghahandog sapagkat ang mga nagsisamba yamang nalinis na minsan ay hindi na sana nagkaroon ng budhi ng mga kasalanan sa mga kasalanan. Verse 3, ngunit sa mga hain niya ang ginagawa ang pagpaalala sa mga kasalanan taon-taon. Verse 4, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Oh, kita mo, no? Hindi na pala pwede, no? Na yung dugo ng mga baka, dugo ng kambing ay makapag-alis ng kasalanan. Eh, bakit nila ginagawa? Bakit nire-required? Di ba? Ang dami pala sinayang na dugo. Di ba? wala palang bearing yun. Di ba? Parang ritual lang. Parang kasi ang nangyari sa Ritual. okay magkasala kasi mag-offer naman tayo. Di ba? Yun kasi naging isip ng mga tao. Pero siguro parang pinapakita dito ng Diyos na pinagawa sa kanila yun para mailahad yung gagawin ni Kristo sa bagong lipan. Pag-aaral. Para ipakita yung dadating na talagang better sacrifice. Merong better covenant plus better sacrifice. May Bishop kasi, meron ba silang batas sa Exodus na yung sabi natin 10 Commandments kasi, ang parusa kasi doon is kamatayan. Yung batas ginawa para maputol siya sa paggawa ng kasalanan. Pero kung mahuli ka, parusahan ka talaga. Pero napapanin mo hindi nahuhuli. Kaya magkakaroon ng ano ng Diyos, kung saan manatili na sila magpanatili ng pagtubayan ng Diyos at kung di sila patulog sa magkakasala, sige, ginagawa parang nito sa lumang tipan, hindi nila makasama pa yun. Kaya required niya, ayot na lang. Ritual yun. Para matakpan. Matakpan lang. Sabi Mga ko, ano. Pero in reality, hindi naman talaga nakapag-aalis. Kasi meron pa meron pa kasi sa last, meron daring palapad na magtatanggal talaga eh. Yun ang ano. Kaya si Kristo dito, once and for all, once and for all, nag-alay ng kanyang sarili, nagsakripisyo. That is better sacrifice. Yan ang di ba sabi niya, kahit yung pinapatawag niya. Yun ay, huwag ka nang magkasalang muli. yun ang ano. Tsaka kapag inatubunan tayo ng kasi Bishop, siya, at least talaga, mawalang kasalanan mo po. So, okay, tuloy natin. Sabi nga, the better sacrifice, the law requires sacrifice to remove sins and guilt, but not sufficient to totally cleanse. 10:1 to 4. The sacrifice of Jesus Christ is superior because it is enough. Yeah. Enough. For what? To remove man from sin and guilt and receive forgiveness. Chapter 10, verse 5 hanggang 18 yon. Another parenthesis concerning the peril of rejection is inserted. The peril of rejection. Meron naman pumasok na ano no?
Eh, paano kung nireject nila? Diba? Sa chapter 10, verse 19 to 31. Paano nila nire-reject yung sacrifice ni Christ? Tingnan natin, chapter 10, verse 19 hanggang 31. Medyo mahaba, pero mahalaga kasi ito. O, talagyan natin sa Ito. 19 to 21. Oo. Yan. Therefore, sabi nito, brethren, kita, brethren na naman ang kausap, ha? 19. Verse 19, chapter 10. Chapter 10. Since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, ayan na, no? Meron na. Meron daw tayo, no? Malaya. By a new and living way, which He inaugurated for us through the veil, that is His flesh. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. May utos sa kanila, no? May gampanin din ng tao, di ba? Verse 24, and let us consider how to stimulate our one another to love and good deeds. Not forsaking our own assembling together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Verse 26, for if we go on sinning willfully, after receiving the knowledge of the truth, there is no longer remains a sacrifice for sins. Sino kausap? Brethren ang kausap, ha? Diba? Ano sabi ulit? Tagalog verse 26? Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin natin magkasala, wala nang handog na may nakakatakot pala. ikapapatawad ng ating mga kasalanan. So, para kanino yun? To the brethren. Di ba? Bakit sinabi pa yan? May warning. May babala. Di ba? Ano yung babala? If we go on sinning willfully, no? After receiving the knowledge of the truth, di ba? Natanggap mo na yung knowledge of the truth, eh. Pero you go on sinning willfully. Pag willfully talagang Parang yung sinasadya mo na, eh, no? Hindi sadya, ginusto talaga. Kaya mas mahirap yung nakakilala ka, no? Kaysa paano ibig sabihin yan? Ko naman dyan, Bishop, is kasi merong versikulo din na nagsasabi ang mga anak ng Diyos, ang mga pinananahanan ng banal na Espiritu, ang Espiritu mismo ang nagbibigay sa kanila ng desire to do the will of God. Yan ay yung mababasa natin yan, diba, sa Gracia. Nagbibigay ng will and desire to do the right thing. So kung may mga kasama tayo na willfully sinning, questionably ang presence ng Holy Spirit, kasi sino bang mas Baka hindi na napag-aralan Holy na, Spirit baka ba? hindi na baptize. Oo, Holy Spirit ba na nasa kanila? O ang demonyo na nasa kanila? So baka hindi sila tunay na anak nila, pero kasama sila sa Pero tinawag na brethren, ha? kasama sa Brethren. oo. Kapatid. In general kasi yan, Bishop, eh. At nakakilala. Oo. Kahit yan sa... Knowing the knowledge of the truth, eh. Oo, halimbawa, yung isang preacher, pag nag-preach yan, nagsasabi yan, brethren, in general yun. Para sa lahat yun, na nandyan sa mga pinangangaralan niya. But then, yung pamumuhay ng tao ang magdidetermina kung siya'y tunay na Kristiyano o hindi. Na dito, in general ito, so ito yung warning
sa lahat Oo. na hindi namumuhay ng naaayon. Mm. Yun yung take ko dyan. Kaya nga, if we, no, willfully, para sinasadya mo na eh, no? Oo, kasi Sabi na eh, matapos mo ma-receive yung knowledge of the truth eh. Kung gagawin Nakatanggap ng knowledge of the truth, natanggap nila yon. Nalaman na. Narinig nila yon. Oo, nalaman na tanggapin. Mm. Nalaman na. Pero ano naman, Bishop, parang exhortations kasi ang dating eh. Oo nga. Wala namang directly na may gumagawa dito sa inyo. Hindi, Oo. sabi oh. Pero, ang kausap niya, mga brethren. Opo. General. If we go on sinning, di ba? Sabi rin, ano? Sabi niya, matapos nating malaman at tanggapin Oo. ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Kumbaga open siya eh. Oo. Hindi naman ano. Sa lahat, sa kanila yon. Walang Wala sisino naman. ron. Walang Oo, sisino. wala naman siya sinasabi may gumagawa dito. Pero Oo. pinapakita niya etong gatong bagay. Oo. Open. General. Di ba? Hindi naman talaga Oo. may gumagawa. Hindi katulad Tapos sa eh, Bible, di ba? Pagka ganun daw, verse 27, but, wala na raw kasing ano eh, wala namang sacrifice for sins eh, no? No longer remains a sacrifice for sins. But, a terrifying expectation of judgment and the fury of a fire which will consume the adversaries. Mga kaaway ng Diyos. Those who willfully, di ba? Na go on sinning. Di ba? May warning sa kanila. Di ba? Warning sa kanila yun. Tapos verse 28, anyone who has set aside the law of Moses dies without mercy on the testimony of 2 or 3 witness. So, meron na namang testimony of 2 or 3 witness. Okay. Roman number 6, the better way. Better way. Yan. Yung faith, ano? Chapter 10, verse 32 hanggang chapter 12, verse 29. Sabi nga, the just shall live by faith. No? Ang mga matuwid, no? Nabubuhay sa pananampalataya. And examples of those who live by faith are cited. Sino yon? Ito na, 11:1 hanggang 40. Yung mga heroes of faith. No? Mga talagang mga nagbuwis ng buhay dahil sa kanilang mga pananampalataya talaga. As well as the call to exercise faith. Chapter 12, verse 1 to 17. Whose object is Christ Himself. The object is Christ, di ba? Again, warning. May warning na naman. Against the peril of refusal with a better offer of Jesus is inserted. Merong pumapasok sa kanila talaga eh, no? Oh, ito na naman, chapter 12, verse 25 to 29. Tingnan na ulit natin. Para sa kanila, bakit inulit-ulit yan? Di ba? Merong inserted eh. Natin, chapter 12, verses 25. Pag tinatanin niyong kayo ay huwag tumanggi sa salita, sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsisanggi na magbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makakatanan na nagsisiwalay sa Diyos o nagsisiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Okay, hanggang 29. 26, na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapwat ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Verse 7, at itong salita, minsan pang ay pinagkakahuluganan ang pag-aalis niyong bagay, mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Tuloy po. Sige po, hanggang 29. 28, kaya pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw ay magkaroon tayo ng biyayang
sa pamagitan nito ay magkapaghandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakakalulugod sa Diyos. 29, sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na mamumunaw. Amen. Okay. Di ba sabi ron? See to it, verse 29, 25, that you do not refuse him who is speaking. Oh, di ba? Siguraduhin nyo, sabi sa mga sa mga kausap, na hindi ninyo i-refuse, di ba? Amen. Yung nagsasalita. For if those did not escape when they refused him who warned them on earth, much less will we escape. No? Who turns away from him who warns from heaven. Amen. Di ba? So merong pwede ba meron pala pwede mag-refuse doon sa mga kausap na ito? Verse 26, and his voice shook the earth then, but now he has promised and saying, yet once more I will shake not only the earth but also the heaven. Amen. Once more, sabi ron, uugain niya raw, Hindi lamang ang hindi lamang ang lupa pati langit. Di ba? Tapos sa verse 27, this expression, yet once more, denotes the removing of those things which can be shaken, as of created things, so that those things which cannot be shaken may remain. So meron siyang napansin ko lang na meron siyang the peril of rejection Ito, merong the peril of rejection. Tapos sa mga nauna rin, may mga parenthesis sa chapter sa Roman number 3, the better priest, merong the peril of immaturity. Chapter 5 verse 11 hanggang chapter 6 verse 12. No? May mga warning no? Dito naman sa the better apostle, merong warning against unbelief. Di ba? Chapter 3 verse 7 hanggang 19. No? Hindi lamang unbelief yung warning against disobedience. So, ang audience, yung mga brethren talaga dito sa Book of Hebrew. Di po ba? Ano ba? Labas dyan? Sila yung audience Kaya in other words, merong warning sa kanila at may pinagagawa sa kanila. Di ba? Meron silang dapat na maging sa biyaya ng Panginoon, dapat meron silang tugon. Okay, yung the better way. Tapos na tayo roon. Roman number 7, conclusion. The practice of faith. Chapter 13, verse 1 hanggang 25. So, faith is practice in social. Chapter 13, verse 1 hanggang 6. Faith is practice, in connection to spiritual relations. Chapter 3, verse 7 hanggang 17. Ano pa? Sabi nga, and the author concludes with personal salutations. Chapter 13, verse 18 to 25. Okay? Hindi natin matatalakay yung Book of James. Hebrew pa lang. Next time na lang ang Book of James. Oo. Kunti lang pala itong Book of James Isa lang Sige, natin, overview ng Book of James. Greetings, chapter 1, verse 1. And then, the characteristics of authentic faith. Ano na po yung characteristic ng authentic faith? According to James, authentic faith undergoes tests or testing. Kaya hindi po pwedeng hindi dumaan sa pagsubok di ba? At take note ang Book of James, ang kausap pa rin, brethren na naman
Di ba? Ano Bishop? Authentic faith. Authentic faith undergoes Undergoes. test. Yung purpose din siya. Book of James na tayo. Pasadahan ko lang ha. Chapter 1 ng Book of James. Sabi roon, James, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ. Nagpakilala siya. Sino raw siya? Alipin ni Kristo. Diba? Alipin ng Diyos. Diba? At ng Panginoong Kristo. Tapos naka-address to the 12 tribes who are dispersed abroad. Kanino naka-address? 12 tribes. Pag sinabing 12 tribes, mga anak yan ni ano? Anak nino? Ni Jacob. Di ba? Meron. Ito na yung after ng 70 AD. Oh, okay. Tingnan natin di ba? Ano yung kanilang naging karanasan? Kasi ang address, 12 tribes Pagka nakarinig tayo ng tribes, 12 tribes, referring to the sons of Jacob. Tama? At ibig sabihin, mga Jew sila. Jew, di ba? Tapos, verse 2, consider it all joy, my brethren. Oh. Bakit? Binanggit, ano? Consider it all joy, my brethren. Anong nangyari? Jew na naging Christian? Yun po ba yung implikasyon ng talatang 2? James 1:2 nang sabi, consider it all joy, my brethren. Ano sa pananaw nyo? Jew na naging Christian? O Jew pa rin? Jew na naging Christian. Haluhan na siguro to. Oo. Ang address 12 tribes. No problem with that Jew yan, sure yan. Pero nung pumasok yung consider it all joy, my brethren. No. Oh. Jew na naging Christian? O Jew pa rin? Jew at saka Na brethren? Jew at saka Jew na naging Christian. Tapos when you encounter various trials, no? Ibig sabihin, they will encounter various trials, ano? Knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Tapos pumasok yung verse 5. But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. Kung kayo ay kulang ng karunungan, ano sabi? Humingi kayo sa Diyos. At ang Diyos ay nagbibigay. Generous, di ba? No, without reproach. Walang pan. No. When you ask, di ba? Ano No. naman? Ngayon anong klaseng wisdom? Wisdom to para sa mga Wisdom, how to persevere in times of trial. Hindi din karunungan na pag-aaral. Oo. Kasi nagagamit yan maraming gumamit yan, mag-e-exam. No? Kukunin ang chapter 1 verse 5 ng Hebrew, ng James. No, tapos bumagsak. No? Tapos isisihin mo si Lord. Lord, sabi mo, hingi ako ng wisdom. Ikaw ay magbibigay at hindi ka manunumbat. Malaya ka magbibigay, ay bumagsak. Ayun pala. Hindi nag-review bishop Ano kaya Bishop Baka Bishop, sagutin siya ng Diyos, no? Bakit tingin mo nga, bakit ko nasabi yun? Sino bakit? Kasi quote and quote ito kinubuhay itong talata na ito Wala na Bishop Maraming gumagamit ng talata na ito pag mag-e-exam Christian ko, ginagamit ko. Oo, di ba? Sabi mo, Isa na naman talata na nagagamit, no? Not in a proper way. No? Out of context na naman. Kaya yung lagi kong inaano, out of context kaya pag out of context, it will not produce faith. Oo. Hindi ma-materialize Yes. Di ba? Oh. So, yun po, no? Undergoes testing, yun nga, malinaw do, obeys the word,
1:19 to 27, removes discrimination. Chapter 2, verse 1 to 13. Actually, ang daming topic dito sa Santiago no? Oh. Practical. Oo, very practical itong Santiago Prove itself by works. No. Kasi kaya nga yung pagpapatunay na kung ikaw ay may tunay na pananampalataya, patunayan mo sa gawa. Di ba? And another one, control the tongues. Ito, yung mga hindi mo naman pigil ng dila, nandiyan dyan, chapter 3, verse 1 hanggang 12. Yun ang konteksto. Ano pa? Produces wisdom. Chapter 3, verse 13 to 18. Humility. Chapter 4, verse 1 hanggang 12. Dependence on God. Chapter 4, verse 13 hanggang 5 to 6. And patience. Chapter 5, verse 7 hanggang 12. Strengthens prayer life. Chapter 5, verse 13 to 18. And loves erring brothers. Chapter 5, verse 19 to 20. O, ang daming topic. Yung mga konteksto, may topic. Hati-hatiin lang yan Diba? So, that's all. Any other question? Walang purpose niya. Ha? Purpose. Walang? Yung purpose po ng James. May purpose pa ba? At saka yung team. Hanggang dito lang. Ano ba to? May number 3 pa ba to? Hindi po, sa general background. General Background of change. Authorship and date, tapos purpose. characteristic of authentic faith, di ba? Roman number 2. Tama ba? Yung purpose po. Purpose. Ayun. Ito pala yung purpose. Sige, sulat nyo. To exhort the dispersed Jewish Christians. To exhort the dispersed Jewish Christians. Tingnan nyo, talagang meron siyang dispersal abroad disperse. Nagkalat. D-I-S-P-E-R S-E-D. To exhort for Jewish Christian. To exhort the dispersed Jewish Christians to endure in living a life of practical works of faith. Living a life of practical works of faith. Very practical kasi itong James. Endure. No, nasagutan na? Endure living alive. Endure in living a life Practical works. of practical works of faith. Okay na? Faith po, faith. Faith, pananampalataya. Kaya yung faith dapat merong gawa. Hindi puro gawa. Tema. Team. Practical Christianity. Ang author nito at saka yung date, si Santiago na half-brother ng ating Panginoon Jesucristo. Di ba? Noong AD 45 hanggang 48. Ano pa? Wala na? Okay na po. Alive. That's all. Pag-usapan natin sa susunod yung 1 Peter, 2 Peter, and Jude. Let's pray. Pastor, FB, close us in prayer. Panginoon, nagpapasalamat po kami ng lubos sa iyong salita. Salamat, Lord, na binuksan mo ang aming mata ng pangunawa sa katotohanan ng iyong salita. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa oras na ito na naintindihan namin at binigyan mo kami ng karunungan, Panginoon. Salamat mo sa buhay ni Bishop at sa buhay ng bawat isa na narito po, Panginoon. Nagpapasalamat po kami dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa aming buhay. Pag-ingatan mo po ang bawat isa sa aming pansamantala ng pag-iwalay. Hayaan namin ang pagpapala na aming narinig at ito ay
salin din po namin ng maayos sa mga tapat na naglilingkod dito, Panginoon. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Thank you po. Thank you. Ay, Pastor Ayun.